Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang aksyon ng Korte Suprema doon sa petisyon na isinampa ng mga Dutertes, si Congressman Paulo Duterte at saka si Kitty Veronica Duterte with their lawyers sa Supreme Court tungkol sa writ of habeas corpus. Ito, may post ng aking pinsan, shoutout ang aking pinsan sa Israel, Lani Laksamana, RN. Sabi niya, gumagalaw na ang Supreme Court. So, inattach ng aking pinsan, ipinost niya dito, ang document from Supreme Court. So, basahin ko Supreme Court of the Philippines, Office of the Spokesperson, March 13, 2025. So, ngayon lang, araw na ito. Bagong issue. Statement of the Supreme Court Spokesperson. On March 12, kahapon ito, yung pagtanggap, 2025 at 4:26 p.m., the Supreme Court received a third petition for habeas corpus, certiorari and prohibition with prayer for issuance of temporary restraining order and or writ of preliminary injunction filed by Representative Paulo Z. Duterte, petitioner. The petition challenges the actions of Executive Secretary Lucas Bersamin, Interior and Local Government Secretary Juan Victor Rebulla Jr., and Philippine National Police Chief Major General Romel Francisco Marbel, respondents, in enforcing the International Criminal Court warrant against former President Rodrigo Roa Duterte. It seeks to nullify these actions and prohibit further cooperation with the ICC. The petitioner also prays for a writ of habeas corpus to secure the release of former President Duterte from his confinement and detention. On March 13, 2025, the Supreme Court en banc unanimously resolved to: Number 1, consolidate the petition filed by Representative Paulo Duterte with the earlier petition for habeas corpus filed by Sebastian Duterte and Veronica A. Duterte, and direct respondents in the consolidated petition to show cause within a non-extendable period of 24 hours from receipt of notice why the peremptory writ of habeas corpus should not issue. A copy of the available pleadings may be downloaded from the public pleading section of the Supreme Court website. Yon. So, silang tatlong magkakapatid pala nag-file ng writ of habeas corpus kahapon. So, ang writ of habeas corpus po ay isang legal action na hinihiling ang pagmando ng korte na i-produce ang living body ng isang nakadetining person. So, ibig sabihin, si Pangulong Rodrigo Duterte, kung katigan ng Supreme Court itong writ of habeas corpus, mapipilitan ang Philippine government na i-produce ang living body ni PRRD. Ibig sabihin, mapipilitan ang Philippine government na ibabalik si PRRD dito sa Pilipinas. So,
24 hours. I don't know kung natanggap ba nila. Granting, bukas matanggap nila. Ano bang araw bukas? Biyernes. Within 24 hours. Dapat Sabado na so I don't know kung Sabado, sa Lunes na. So, salamat sa Supreme Court sa mabilis na aksyon. Unanimous yung desisyon ng Supreme Court en banc. Nakita nila yung kahalagaan nitong petition na ito at talagang gumagalaw pa ang hustisya natin sa bansa. Bagay na ito sana ang inisip ng gobyernong ito na kung may kasalanan man si PRRD sa kanyang war on drugs nung kapanahonan niya, so be it. Sampahan siya ng kaso dito sa Pilipinas. Bakit ngayon hanggang yung Quadcom nag-recommend na sampahan ng kaso si Pangulong Duterte? Bakit hanggang di pa man siya nasampahan? Bakit doon pa sa ICC? Tapos yung sisigawan nila na umabot daw ng 3,000 ang patay. Wala, doon sa warrant of arrest, according to Sasasot, 43 o 33. 43 lang ang parang alleged doon na AGK. Konti. Tapos, according to Sasasot, hindi pala mastermind o hindi co-conspirator si Duterte. Lang siya, parang minor accomplice. So, huwag kayong mag-alala mga kaibigan. Malulusotan ng mga Duterte itong trial na ito. Ang atin lang maitulong is prayer. Huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano yung gagawa ng karahasan o people power. Wala, hindi kailangan yung people power. Ang people power natin is eleksyon. Malapit na po ang eleksyon. Diyan natin ibubuhos ang kapangyarihan ng taong bayan sa pamamagitan ng balota. Okay, mga kaibigan, salamat sa palagi niyong panunod sa ating mga videos. Nakakatulong kayo ng malaki sa Talaandig Tribe ng Bukidnon. Namimigay tayo ng tulong sa kanila, yero, pako, para makapatayo sila o ma-repair ang kanilang mga bahay, plus solar lights dahil napakadilim ang kanilang tahanan kung gabi, walay kuryente sa kanila. Panoorin niyo ang video na ito, kabalikat kayo sa pagtulong sa tribo. Og karon na ami dinhi sa Ilaya, og naami karon sa duol sa balay atong Tigulang nga walay suga. Og salamat mi sa Ginoo nga hayag karon kay na ang bulan hayag. Og ato silang bisitahon. Ayo. Mayong hapon tatay. Gabi naman. Ngit-ngit mo. Ngit-ngit lagi kay may suga. Oo, so haling ramog kuan. Naghaling lagi kalayo. Kalayo. Oo. So ngit-ngit gid mo kaayo. Wala yun mo suga. Kalayo lang ang kuan. Wala yung suga. Wala yun mo suga. Ngit-ngit mo kaayo. So dili yun mo namo makita. Saan makikita nga mangit-ngit. Oo, dabe naniapo na mo. Wala pa. Pagani, Kaya pamigalungag. O daya pa mo galungag. Unsa man nalungag gilungag? na diha. Na. Unsa nga gilungag? O karon naami yatag nga solar light, tatay. Sige, O salamat. atag pusiga. Hayag na gid kayo. Hayag na kayo. Iri na nayo, yana. Ay, hayag na gid kaayo. Makita na gid diri sa sulod nga wala suga. Oo, unsa man ang imong ikasulti tatay nanay nga katagaan na mog suga. Salamat gid Salamat sa gid kaayo sa naghatag. Ginoo nga naay nag-sponsor naghatag sa mga suga. Kay Oo. doon na kain taon mi. Oo. Senior wala suga. Oo, karon hayag na kayo mo. Nalipay gid mi. Wala mo anak nga katulugan sa inyo kamura dire. Kamura Kamera man kamera din. duha. Kamura duha.
So wala pa muna kapanyapon, ngit-ngit kayo mo. Wala Ah, pa. kanang nabre naman gani. Ang inyong pagkaon mo na. Wala mo sudan. Wala. Oh, so walay sudan sa mga tigulang. Kanara po ninyong kadiro nga gamay. Gamara. Isa ka buok. Oh, Naikala ang gumisan. akala nga gamay. Ay. So wala mo sudan at least nga makakaon na naitatay ba? Oh, Oo. importante ang nai. Kanon. Lagi. So aware na nay.